Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Ayan, magandang umaga, Southern Luzon. At panibagong araw na naman po ng ating pagbiyahe. Ngayon, siyempre, kasama po ang inyong mga magigiting na kasangga at kaagapay sa paghahatid po ng mga napapanahong balita at impormasyon dito lamang po sa Thursday edition ng opisyal na programang pang-radyo ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ito po ang Biyaheng Kapitolyo. At kami po ay broadcasting live and alive. At kami po ay natutunghayan nyo dito sa aming Facebook live streaming. Sa amin pong mga viewers ngayong araw, magandang umaga po. Ayan, at kami po ay nagbabalita ng live dito sa aming PIO Media Center, dito po sa aming gusali sa Health Information Management Building. Dito rin po sa Kapitolyo ng mamamayang Batanggenyo. Magandang umaga sa iyo, partner. Yes, good morning Kuya Ed. Siyempre good morning sa ating magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po kayo so far? Sabayin din po tayo na napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM at sa ating panibagong partner station, ang 102.3 FM Tri-Cab Infinite Radio. Araw na naman po ng Thursday, October 19, 2023 at muli po nyo kaming samahan sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at naging sa ating bansa. Ayan, October 19, ang bilis na talaga ng araw. Almost done na ang 2023, last quarter na. At napansin niyo ba kanina, Grace? Yes. No, kumusta ang pagising mo ng umaga? Medyo maingay na. Oo, masaya na ang paligid. Masaya na. Oo, masaya ang paligid. Kanina at naggagandahan na yes, tumutunog o tumutugtog ang mga jingle ng ating mga gustong First day kasi, manilbihan sa ating SBK tawag dito election. Ano, so simula na po ng kampanyahan. So yes, sa lahat po ng nagnanais manilbihan ng manungkulan sa kanilang mga barangay, good luck po sa inyo. Ano, at ilang linggo na din lang, no? At samahang barangay at SK election na. So, ilan po sa inyo mga dapat abangan na later ay ang pagtatalakayan po natin ang isa sa mga programa ng pamahalaang nasyonal na nagkakalob ng tulong pinansyal sa ating mga kababayan upang mapunuan ang pangangailangan sa edukasyon at kalusugan. Ito nga yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps. Ayan, at para naman po sa mga maiinit pinag-uusapang balita sa ating bansa, kampanya sa barangay at sangguniang kabataan elections umarangkada na. At ganoon din ang implementasyon ng Maharlika Fund, sinuspindi. Ayan, so ang mga yan po ay inyo lamang pong tutukan. Siyempre po, wag nyo po kaming iiwan sa aming isang oras na pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at mga pagbabalita. Siyempre mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At siyempre kasama na rin po ang inyong mga panawagan kung meron. Ilagay nyo lang po sa aming chat box dito sa aming live streaming. At syempre po, ang speaking of pagbati, ay babatiin na rin po natin ang mga kasama nating naglilingkod ngayong araw na ito. Syempre sa ating mahal na Governor Dodo Mandanas, at syempre sa ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, at sa ating po mga kasamaan sa Provincial Information Office, sa panguna po ni Ma'am Abel Bihasa, at sa lahat na po ng mga kawanihan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas na ngayon ay nagsisilbi sa mamamayang Batanggenyo. Good morning po sa inyong lahat.
Ayan, pagbati din po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang Panlalawigan. Siyempre po sa pangunguna po yan ni Vice Governor Mark Libiste at sa lahat po ng mga board members ng ating lalawigan. Oh, wait, there's more. Talagang in good vibes na naman siguro itong si BG. May nababasa akong ilang mga balita at maganda. Siyempre, updated tayo dyan. Updated talaga tayo. Oo. So, tuloy-tuloy na tayo, partner. So, sa ngalan po ng aming walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Kami po ang inyong mga lingkod. Dito pong muli si Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pangkatang patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace At Briones. ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At para simulan ang ating umaga, pag po ang ating hangarin ngayong umaga ay marangal at daan sa pagsisilbi at sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga kababayan, ay ihihingi po natin ito ng gabay at patnubay. Siyempre, ihahatid ng ating prayer warrior ngayong umaga. Siyempre, ang aking partner, Miss Grace Briones. Sa gitna ng mga pinagdaraanan natin sa buhay, buong pag-asa at pagtitiwala tayong kumapit sa ating Diyos, na tapat na nagmamahal sa atin, kaya manalangin tayo. O Diyos ko, naniniwala akong lubos na sinusubaybayan mo ang lahat ng umaasa sa iyo at wala na kaming kakailanganin pa kapag ikaw ang inaasahan namin sa lahat ng bagay. Kaya naipasya namin na ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng aalalahanin sa buhay, maging para sa hinaharap. Maaaring alisin ang lakas ng aming karamdaman at kakayahang mapaglingkuran ka. Maaaring nang dahil sa kasalanan ay mailagay sa panganib ang ating ugnayan. Subalit hindi mawawala ang aming pagtitiwala sa iyo. Alagaan ko ito hanggang sa huling sandali ng aming buhay at hindi magtatagumpay ang kasamaan. O Jesus, ikaw po ang batong aming sandigan. Ganun din kanlungan sa pumupuno sa amin sa pag-asa. Kaya't nakatitiyak kami na walang hanggang kaligayahan sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Alam na alam namin na kami mahina at pabago-bago. Bilang panghuli, kami naniniwala na ikaw, O Diyos, ay sapat na, kaya't umaasa kaming tutulungan mo kami na mapaglabanan ang lahat at mapagtagumpayan po kami sa kabila ng aming kahinaan. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo, partner, at sa isa makabuluhan at napakaganda mong Siyempre magtiwala panalangin. lang. Para po sa lahat na yan. Siyempre, dun sa mga nakikinig sa atin ngayon. At sa ating mga kasama ngayon sa studio, good morning sa inyong lahat. At siyempre, good morning dito sa ating ikatlong miyembro ng ating pangkat ngayong Webes. Ang heartthrob ng ating Thursday edition. Natatawa siya eh. Walang iba ang ating kasamahan. Tawagin natin siyang Gian Marco. Maraming salamat po, Sir Eds, at magandang umaga po sa inyo, at kay Tita Grace, magandang umaga din po. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayong umaga dito po sa ating Batangas PRO live streaming sa ating pong Facebook. Binabati po natin ating pong mga nakatutok ngayong umaga. Yan, nandito po kasama po natin ang Tita Nitz Lapa, ang Tita Lota Lailo, si Kuya Joshua Sayaman, ang Sir Owen po, ang Tita Ella, ang Tita Neneth Ona. Magandang umaga po. God bless us all po, at ingat rin daw po tayong lahat, sabi po ng Tita Neneth. Yan, nandito rin po ang si Ate Lina Lincus Ebora, si Sir Richie Datingdino, at ang Tita Nilda de Villa po. Pinapabati niya po ng advance happy birthday daw po kay Tita Grace Briones, October 22 po. Yan. At kasama din po natin si Miss Belen Lontok at si Tito Roger Aguirre po. Magandang umaga po. At magandang umaga rin po sa atin po mga nakatutok sa ating radio station, ang 91.9 Air 1 FM at ang 102.3 FM Tricab Infinite Radio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sir Eds? Aba,
Ay, meron akong hindi nalalaman. Ayan. Ikaw pala ay mag-birthday? Ha? Ano ba? Golden girl ka na? Ayan. Oh, ayan. Guess nyo na lang daw. Secret daw ang kanyang... Secret. ayan. Basta siya ay malapit na. Mag-golden. Ha? So, ano bang plano mo sa 22? Abay, di Kauntian. Ayan. So, magandang pong umaga pong muli sa inyong lahat. Ha? Babatiin na kita ng advance happy birthday. Thank you. So, sa lahat po ng mga nakatutok sa amin ngayong umaga, Madami tayong magandang viewers, umaga po. Kuya Eds, Oo. oo. At syempre, tutukan nyo to kasi ito yung mga ilan sa mga programa ng ating social welfare, ang DSWD. Sa tulong syempre ng PSWD. Syempre, tuloy-tuloy po ang pamamahagi nitong kanilang 4-piece. At syempre, ayan nga po. So, sa atin mong pagbabalik ay kukumustahin natin ang pagpapaganap ng 4-piece dito sa lalawigan, maging sa rehiyon ng Calabarzon sa pamamagitan ng ating mga naimbitahang panauhin. Kaya wag po kayong bibitaw, magbabalik pong ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang po ang ilang mahalagang paalala. Public Health Advisory, Volcanic Smog Alert. Ipinababatid po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid at gawin ng mga kaukulang paghanda patungkol sa binubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga, lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan. Ilimit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin ding gumagana ang exhaust fan. Dalasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nako Eneng, nag-aalburuto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, at kayo po ay patuloy na nakatutok sa ating biyaheng Kapitolyo. At ang usapan po natin ngayong umaga, kasamang Grace, siyempre ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4-piece na isang hakbang ng pambansang pamahalaan para sa pagpapabuti ng kalagayang pantao ng ating mga kababayan. Ang mga 4-piece ay nagbibigay ng conditional na tulong pinansyal
para sa pinakamahihirap na Pilipino upang pabutihin ang kalagayang pangkalusugan, nutrisyon, at syempre na rin ang edukasyon, ano? At ng mga batang may edad na 0 hanggang 18 years old ay tutulungan, ano? Ba, kapapanganak pa lamang ay bibigyan na ng tulong, ano ba? Isa napakaganda nga naman ito. Pero wag naman ng mayat-maya na rin gagawa ng anak, ano. Sa pamamagitan po ng Department of Social Welfare and Development na siyang ating kasama ngayon. Siyempre po ang mga kasama natin sa Provincial Social Welfare na silang nagpapatupad ng programa at nagpapaabot sa mga benepisyo ng mga pamilya ang hatid na tulong ng mga ito. Samang Grace? Yes, para po bigyan tayo ng mas malawak pang kaalaman patungkol po sa programang ito ng pamahalaan. Kasama po natin ngayong umaga sa ating Thursday Talk, siyempre si Ma'am Veronica Menguito, na siya mula po sa Provincial Social Welfare Officer 4. At ganun din kasama po si Mr. Alan A. Gatil, Grievance Officer from DSWD Region 4A. At para naman po sa ating lalawigan, syempre po, nandito po kasama po natin si Ma'am Grena Perez, Social Welfare Officer 3, mula po sa Provincial Social Welfare and Development Office. Ayan, Kuya Eds. Ayan. Syempre po, bago ko kayo kumbaga ngay tanungin, syempre pababatiin ko muna ating mga guest ngayong araw. Simulan natin kay Ma'am. Ayan, maraming salamat Sir Eds. At magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. At syempre, nanonood po ng live sa Facebook po. Tayo na sa Biyaheng Kapitolyo. Yes, opo. Libre po ang aming pagbiyahe. Basta kayo ay makikinig at tutunghayan ng aming programa. Libre po ang pagpasada para sa mga kaalaman. Sir, baka may gusto kayong batiin. Baka marami kayong fans na sinabihan yung kayo ay mag-guess ngayon sa Biyaheng Kapitolyo. Ayan po, magandang umaga po sa lahat ng aming mga kasamahan na mga nakikinig ngayon. Especially sa mga taga-probinsya ng Batangas. Magandang umaga po sa lahat nakikinig. At sa nanonood po sa live stream po. Ayan. So, si Ma'am, lagi nating, siyempre, lagi nating kasama. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. So, sa Biyaheng Kapitolyo na kung saan araw-araw napapanood at nakikinig po natin. So, maraming salamat po sa umaga pong ito at kami po ay nakaagapay po. Ayan. So, ako rin, siyempre, babati. Binabati ko yung mga kasamahan ko sa PCPC. Kay Ma'am Dayan, nakita ko kasi kaninang umaga at aking natanong, kailan ba talaga ang ating final meeting date para sa Provincial Children for the Children Protection, PCPC. Ayan. Alam niyo mga sa DSWD, lahat tinututukan, sa kabutihan ng lahat. Bata, matanda, may kapansanan, ayan Papanganak pa nga ng Kuya Eds, kabilang. So, simulan na natin ang ating tanungan ngayong umaga. At syempre po, ang siguro naman, lahat ay alam itong 4Ps, pero meron pa rin ilan na dapat nating paalalahanan. Ma'am, ano po ang layunin ng 4Ps bilang pangunahing programa kontra kahirapan ng ating pamahalaan? Ano po? Ayan, sige po. Ang 4Ps po bilang isang national government program ay naglalayo na sa we call it short-term goal. Meron po siyang pagbibigay ng tulong para doon sa edukasyon at kalusugan ng mga bata at mga pamilyang Pilipino, na ito po ay ginagawa sa loob ng programa kung saan yung mga member na families nito ay nagpa-participate sa iba't ibang mga activities. At yung education and health po, we consider this, and I know everyone here will agree that bahagi po ito talaga ng human investment program. At sa pangmatagalan po, yung 4Ps, naglalayon po siya na mabigyan ng sapat na kakayanan ang mga pamilya upang makayanan nila na itaguyod ang kanilang sariling pangangailangan at sa huli ay mabawasan po talaga ang kahirapan. So it's like a poverty reduction program po at as it ends goal po. Ayun. So kung habang sila ay tinutulungan ng pamahalaan, sila ay tinuturuan para naman makatulong din
sa iba, kapag may mga program po. Yes, sir. Yes. So, ganun po ang ginagawa. Yung capacity building intervention po nito through the family development sessions at iba-iba pang mga pagsasanay, iba-ibang pagbibigay ng kaalaman, bahagi po siya ng programa. At yung word na ginagamit po namin, it's a program requirement. Kailangan gampanan nila dahil ito yung magdadala sa kanila sa pagkakaroon ng oportunidad na mabago yung sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Lalo na mga pagsasanay at kaalamang patungkol sa gawaing pangkabuhayan at gawaing panghanap buhay po ng mga pamilya. Ayan. So, ma'am, ito nga po ito syempre, ito lagi natang naririnig na issue no. Yan namang purpose may favoritism yan, may pinipili. Yung gabay totoo. Paano po pumili o tumutukoy ang National Household Targeting System for Poverty Reduction kung sino po ba ang talagang mahihirap na dapat makasama dito sa 4Ps? Okay, sir. Si 4Ps po ay gumagamit ng isang nationally accepted or internationally accepted na system. Ito nga yung National Household Targeting System kung saan ang pagpili po ng miyembro ay nakabase sa kalagayan ng isang pamilya. Halimbawa, sir, yung National Household Targeting System, gumagawa sila ng mga household validation. Ito yung house-to-house activity. Pinupuntahan po talaga siya sa mga tahanan. At doon po ay mayroong ginagamit na like yung form. We call it household assessment form. Doon po sa form, ini-entry natin lahat doon kung ano yung mga kalagayan ng pamilya. Yung housing nila, yung livelihood nila, in particular po at yung income na sinusukat po natin doon. So base po doon sa form, may nilalagay po doong income ng family. Ito po ay inilalapat doon sa income threshold ng isang probinsya. Halimbawa in Batangas in 2021, if I get it right pa, ang income threshold po is 12,845 something. So yung lahat po ng family, kung may assessment mo noong 2021, yung lahat po ng families na within this threshold and below are those families na siniselect po ng system at sila yung lumalabas na pag generate po itong information or data, sila yung merong category na poor and near poor. So yung near poor, maaring yung income nila ay 12,845 and a little higher, pero yung nature ng kanilang pinagkukunan ng kabuhayan ay vulnerable. Like biglang bumagyo, bumaha, nasira yung mga halaman, nawala yung mga hayop. Then bukas, pag nawala ang mga to, poor na po sila. Yun yung mga tulad nito mga mangingisda, yan, yung mga magsasaka. Yes, sir. Pag nasira ang bangka o kaya masama ang panahon, nasira ang lupang sakahan, ay walang kikitain. Ayun. Exactly, so, sir. hindi totoo yung may favoritism. No? Pag minsan kasi lumalapit na sa inyo, mag-form, fill up po tayo ng form, ay ayaw nyo naman fill upan. So, Ma'am Veron, ko lang po na, so wala akong maririnig po na government employee na 4Ps kasama sa 4Ps. Meron po ba? Wala pong government employee. Maaari pong mayroong halimbawa job order na bigla pong nangailangan lang si LGU o kung sino mang government office ng mga temporary workers for a particular or very specific project. At ang nabigyan po ng opportunity ay itong mga members na ito, very temporary po ang nature. At kung sila po ay naka-engage as JO man yan, during the assessment period at dineclare nila yung income nila beyond the provincial threshold, hindi rin po talaga sila magko-qualify. So in general po ay wala tayong mga government workers na member ng 4Ps. So yan, ma'am, 12,000 yung threshold. So below that, Yun sir, yung po potential. Okay. So, ibig sasabihin nyo, may laki naman pala na sweldo, 12,000, kulang yun. Lalo na, di ba ma'am, kung 4 yung anak. Ayan, tapos siyempre, yung 12,000 naman na yun, ay kikitain kapag talaga nagsipag. Pag hindi naman nagsipag, ay mababawasan. Ma'am, kay sir at kay ma'am, sino pong pwede pong sumagot?
ano po yung estado, ilan na po yung mga beneficiary ng 4Ps dito po sa lalawigan ng Batangas? Meron po kayong ano lang. For now po, ang active po na minomonitor po ng program dito sa Batangas is 95,000 plus po. Mga active po iyon sa kasalukuyan. So ayun, 95,000 families? Household po. Household. Families. Madami. Averaging, so mga average 5 persons per family. Per ano, family. average. Kuya Eds, gusto ko na itanong kay Sir Alan, ilang years na po ba na itong 4Ps na ito? Kasi ang alam ko nga po kay President Aquino pa ito, pero Alam ko, Hindi ano to sinimulan to kay Ma'am. DSW Secretary Dinky. Actually po, kung atin pong i-research, makikita ho natin doon ang history ng Pantawid. Nagsimula po siyang i-introduce sa Philippines way back year 2007. And ang first implementation po nito noong year 2008. Sinubukan po itong i-implementa sa probinsya ng Nueva Ecija. Ayun, doon po nanggaling yung mga set 1 na mga Pantawid families po. Ayun, tapos nag-improve. Sa panahon po ito ni GMA, ni kumbaga doon ex-President Arroyo. Doon nag-start yung parang Yes po. pagsisimula, then in-improve nitong Aquino administration, and hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga dahil maganda nga tong anong to di ba? Kaya ito yung nagiging parang pag tayo noon, pag nakikitang mahaba yung ATM, naku, hindi tayo makaka-withdraw. Ang haba ng pila. Ang daming 4Ps, di ba? Nakapila sila sa ATM. Ma'am, sa larangan naman po ng DSWD, Provincial Social Welfare, no? Ano po yung intervention ng pamahalaang panlalawigan para po sa pakikipagtulungan sa, siyempre, sa Department of Social Welfare and Development? Okay, salamat Sir Ed. Ano po, sa kaalaman po ng lahat, ano po, napakalaki po ng tulong na ibinibigay ng ating probinsya. Ano po, actually, meron po tayong augmentation para sa Pantawid, Pamilyang Pilipino Program, na kung saan yung ating pong Pantawid leaders ay nakakatanggap po sila ng honorarium. Ito po ay nagkakahalaga na 2,400, kada quarter. And then, meron din po ito na food and transportation. So, may additional pa na 200. So, imagine, per person po ay 2,600. So, for this year, actually, ang ating kada quarter, nagkakaroon po tayo ng range na 2,700 na Pantawid leaders sa buong Batangas. And aside po doon, sa ating po sa mga honorarium na ibinibigay po ng ating pong probinsya, meron din po tayong gender sensitivity training para sa ating mga male spouses. Alam niyo naman po. Oo. Kailangan. Alam din ng mga kalalakihan. At ano yan meron din yan yung MOVE. Yan. Yung MOVE. Kasama ko yung Men Oppose Against Violence. Si Pangulong Dado, sa aking mga kasama sa MOVE. Magandang umaga. Ayan, ma'am. Ayan. Yes, opo. So, sabi nga, hindi lang pambabae, ang paghahawak po, ang paghuhugas ng mga pinggan, at ang paglalaba. Hindi na uso yun. Hindi na uso yun. So, kailangan po ang mga kalalakihan ay humawak na din. So, maraming tinuturo po pagdating po sa gender sensitivity training. And then, ganun din po, gusto ko na din pagsamantalahin. Kasi syempre ito po ay ang ating pong sa pamumuno po ng ating pong Governor Hermelando Mandanas. Meron din po tayong ibinibigay na tulong sa ating mga graduated and exited na Pantawid leaders. Sa mga beneficiaries po ng ating pong Pantawid. So nakakatanggap din po sila ng incentive po. Ayan. So, ibig sabihin, holistic approach na to. Hindi lamang financial, pati tawag dito emotional, personality development. Sa MOVE, doon sa mga lalaki, hindi naman masasayangin yung tataw dahil hindi naman nabubura ang tato ng sabawang panlaba at saka ng pangugas. Kung gusto nyo makatulong sa inyong bahay, hindi naman masamang medyo, di ba? Kaysa naman agad ay tatambay. Ako natututo na rin dyan. Pag umaga, linis ng bahay, kaunting bunot-bunot ng damo. Ayan. Gardening. Ayan.
So, ma'am, tulad po nung nasabi niyo, bukod dun sa personal development, ano po yung particular na kumbaga tulong, magkano yung in general ipinamamahagi ng sa 4Ps? Okay. May baseline po ba ito? Kumbaga, lahat yan ito lang, hindi pwedeng iba-iba. Yes, sir. We have this what we call cash grants. So yung cash grants po sa 4Ps ay una, maa-avail lang po ito kung compliance po ang isang pamilya. Oo, doon sa kondisyon. Halimbawa, sa education po, kailangan yung bata mag-attend ng every month 85% of school days ay dapat nasa loob siya ng paaralan. Let's say if we have 22 days in a month na dapat nag-aaral siya, minimum nun 18 days dapat nakapasok siya. Yung absences niya hindi na susobra dun sa 20 or 15% ng absences. For a child, kung siya ay elementary, makakuha siya ng grant na 300 pesos. Kung siya ay junior high school, makakuha po siya 500 pesos. At kung senior high school naman ay 700 pesos. Monthly po yan, ma'am. Monthly po ito, sa loob lang po ng 10 buwan. Kasi yun lang naman po ang calendar months natin sa Philippines. Ayun. Oo, sir. Pag walang pasok, walang cash grant. Ayun. Pag hindi pumasok, edi walang cash grant. Bawas din, sir. Nawawala po yung So, opportunity. yun na rin yung ano yung katanungan dito na ano po ang mangyayari sa isang benepisaryong hindi makakasunod sa mga sa compliant ng programa. Pero sir, I would like to add on lang po sana doon sa benefit. Maganda rin kasing marinig ito ng lahat. Na bukod po sa education, may health benefit. Yun. Health benefits, hindi lang po yung kaalamang pangkalusugan at pagmimenta na ng magandang nutrition, meron din pong cash assistance. So halimbawa, yung bata na 0 to 5, sabi nyo nga, baby pa lang, kakapanganak pa lang, may benepisyo na. 0 to 5, ang kailangan lang po ni nanay o ni tatay dalhin sa health center at siya ay regular na napapacheck up. Kung mayroon pong buntis na nanay o miyembro ng pamilya, ay dapat po meron ding regular check up, yung prenatal and postnatal pagkatapos po ng delivery. At ang kondisyon, dapat manganganak siya sa isang facility na kung saan meron po talagang authorized or licensed na mga professionals and health workers para ma-assist yung kanyang panganganak. This is to make sure na safe ang buhay ng bata at ang buhay ng nanay. So, in this process po ay nababawasan at napipigilan natin yung pagkakaroon ng mga child mortality, maternal mortality. This is what the program is bringing in the lives of the families. Plus, meron pong cash grant na 700 pesos or 750 pesos for the health and nutrition ng pamilya. Ayun. So, kahit ako, first time ko naririnig to nga. Akala ko kasi binibigyan lang ng pera. Tapos, bahala na kayo dyan. So, ayan, dumako tayo sa ating tampok na paksa. Ano po, yung objective, bakit isinasagawa itong, meron kayong Search for Exemplary Children of Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sino po ang mga pwedeng maging kalahok nito? Anything po, kung sinong... Sige, sir. Yung Search for Exemplary Children ng 4Ps, ginagawa po itong annually. Objectively, to recognize yung pagiging exemplar ng isang bata. Sabi natin, we promote education kasi bahagi ng human investment capital along with health. Yung bata pong ito, habang siya ay nasa 4Ps, tinitingnan agad natin, may impact ba sa buhay ng bata? Yung education at yung health. So, kailangan niyang i-demonstrate yon. Kailangan na di-demonstrate niya yon. Kailangan napapakita niya yung paano ba ang sitwasyon ng isang healthy na bata. Emotionally, psychologically, and of course, dapat meron siyang involvement sa mga community activities or something that can add on doon sa kanyang formation as a child. Ito po yung mga pinagbabasehan para mahanap natin sino ba itong batang to, which tinatawag po siya, kung na-meet niya yung lahat ng requirements, tinatawag natin siyang exemplary child ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So, meron po tayong ongoing search nito sa Batangas Province and bukas, actually, magkakaroon kami ng provincial level search. Galing na po ito sa 34 municipalities. Per municipality, may case manager po tayo at an average of 2 to 20
case managers, social workers, licensed teachers, licensed professionals. Sila po yung mga nag-handle ng 450 cases. Out of that 450, mayroon po silang i-nominate na isang bata. May municipal level search. Yung mananalo po doon, let's say Batangas City, isa lang ang winner, iaakyat po yon sa cluster level. At may isang winner sa cluster level na aakyat po sa provincial level. So, sa probinsya po, 4 na lang yung contestants from 34. And then, yung winner po nito sa province will be our entry to the regional search and to the national search, hopefully. Ayun. So, to make the story short, ito yung mga itong mga istorya ng mga batang ito. Ito yung success story. Exactly, sir. Ng Exactly po. 4Ps, yung Yes po. paano sila ma-achieve yung tagumpay unti-unti sa pamamagitan ng pagtulong ng ibig sabihin, hindi nasasayang yung Yes, sir. investment. Gusto ko lang din pong bigyan din ng karagdagan yung sinasabi ni Ma'am Veron, Sir Ed. Actually, di ba, napakalaki ng ating ginagampanan ng mga bata sa pamilya. So kapag, di ba, sa pamilya, sa iyo yung tranquilizer natin lagi. So sila yung bumubuo ng isang pamilya. So kapag ang bata ay, di ba, maayos din yung pagmomold ng mga magulang, so nagiging maayos ang pamumuhay ng isang pamilya. Ayun, kumbaga nga sa mga parents, no? Bakit ba kayo bumabangon? Ba't kayo nagsisikap? Idigay para sa inyong mga anak. So, kapag itong 4Ps ay ginamit ng maayos at ibinigay ng buong puso at talagang tinutukan at binigyan ng pagmamahal, ay nagbubunga rin ito ng pagmamahal, no? So, kumbaga yung bata, hindi na natin kailangan, di ba, doon sa mga tawag nga nating ilang mga communities, hindi mo tawag na depressed communities, merong mga bata ay pag minsan hinahayaan na lang ng mga magulang. Kumbaga, wala naman kami kasing means na sila ay mapagamot o pag-aralin. Ay pag minsan pinagtatrabaho pa. Ayan, PC. Yan na naman tayo. Ayan. Lagi ho namin paksa yan. Child labor. So, ilang taon na po itong ginaganap, ma'am, sa probinsya? Itong ganitong cert? Actually, 10 years na po nating sinusuportahan po ang ating pong pantawid. Po. So, way back pa po ito ng ating pong dating governor po natin. Si ating pong congressman ngayon, si Congresswoman Vilma Santos Recto pa po. Ayun. So, ito pala ay tuloy-tuloy na. Correct po, sir. Yan, Kuya Eds, gusto kong itanong sa kanila. Kumusta po ang inyong mga naging paghahanda at yung pong mga naging screening sa mga nominado po sa Exemplary Children o Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Actually, ayun po, overwhelming siya. Nakakatuwa na ma-witness at the same time marinig mo yung kwento ng mga batang ito. Kung gaano sila kaaktibo sa eskwelahan, kung gaano sila ka-responsable bilang anak sa loob ng pamilya at sa labas po ng kanilang community. Nakakatuwa po na sa murang edad ay ang taas na po ng level ng kanilang pangunawa sa program, yung awareness at yung kanilang mga pangarap. So talagang ang sarap ma-witness po yung oras o yung panahon nung screening namin. Katulad ko po, isa po ako sa nagpa-facilitate ng cluster screening. So nung isang linggo lang po nandun ako sa San Pascual. Ayun po, talagang nilalagay ko nga po yung sarili ko doon sa bata. Nasabi ko siguro kung nung panahon na may pantawid pa, ay baka kasali din po ako doon. Opo. Oo, hindi malayo. Hindi ko natanong, magkano ba ang baon nyo noon siya? Joke, malalaman nyo aming mga edad. Ayan. So, ganito yun di ba ma'am? Tulad nun nga, pag talagang ang pagtulong talagang tutukan at naiintindihan ng mga beneficiaryo natin na hindi ito pwedeng masayang. Kasi, di ba, eto na nga tinutulungan kayo pa. Pagkakataon na nga naman. So, tulungan tayo na, syempre, pag tinulungan tayo, dapat, syempre, yung binibigay sa atin tulong, ay kung may hinihingi man sa ating kapalit, yun naman kapalit din ng kabutihan para sa pamilya. At yun nga, yung mga bata, nagiging aware na sila sa katatayuan ng kanilang pamilya, So, karamihan kasi ng mga bata ngayon, yung mga bata na yata pinakikinggan ng mga magulang, no? May na sila, Mommy,
Hindi pwede yan. power na. Nagbabawal na rin sila. Ayan. So, sino-sino po yung mga naging representante natin na members ng screening committee? Siyempre po, may mga ibang kasamahan din po kayong ahensya bukod po sa DSWD at sa PSWD. Sa municipal level, ano po, at sa cluster level, yung cluster naman po, ito pinagsasama-sama lang yun, let's say 8 municipalities. Ang involved po talaga dito ay, ang organizer po nito, syempre, 4-piece staff. Pero yung mga tumutulong po para mahanap, yung nag-screen ng mga bata, ay partners din, local partners. So we involve po teachers from the school, DepEd personnel, and of course, yung mga barangay, barangay, ginagawa natin silang, nagiging bahagi sila nito dahil sa community nakikita nila sino ba yung mga bata, ano ang ginagawa nila. Yun din po mga civil society organization partners natin. So mahalaga yung papel nila bilang mga development workers din. So lalo na dito po kahit usaping mga bata yan, mahalaga po yung paglalagay ng konsepto ng gender lens, kung IP yan, IP sensitive process. So bahagi po siya ng 4-piece implementation at bahagi siya ng mga criteria na hinahanap natin para makuha natin yung pinaka-exemplar child talaga. So ito yung pinipili natin. Ang pagpili po ay ginagawa ng ating partners. Sa provincial level po, so of course we have the Provincial Social Welfare and Development Office na tumutulong sa screening. We have also DepEd at the province and yung ating CSO partner like that of Share Incorporated. So partner po ito ni DSWD at talaga namang yung kanila pong ginagampanan sa paghahanap ng mga batang katangi-tangi ay talagang nasa sa puso din po nila dahil iisa po ang layunin. Ang magkaroon tayo ng mga kabataang bukas sa kamalayan at progresibo ang kaisipan para sa mas magandang kinabukasan po. Ayun. So, tumpak na tumpak. Mga progresibong pag-iisip na lang dapat ng kabataan. Dapat talagang medyo mag-mature na mag-mature for the better future. Ano po yung mga insentibo bago tayo magtapos? Ano po yung matatanggap nga pala? Actually, yun po yung ating iso-support po sa atin po sa Pantawid. So, meron po tayong cash prize na ibibigay po. Actually, hindi lang po ito sa ating exemplary ng ating 4-piece children. Nag-support din po tayo sa ating mga 4-piece na natatanging pamilya. Ayan. Opo. Hindi na lang children, pati family. Yes, pamilya po. So talagang holistic yung ating kwan dito. So yun po, cash prize po yung ibibigay po natin na incentive para po sa magiging winner po. May date na po ba yung Ang screening po by tomorrow na, sir. So Apo. yung final Ang awarding po, so siguro ay isi-set na lang po namin ni Ma'am Veron. Ano po? Oo, medyo nagkaroon ng legal ayun. So, basta ito'y matutuloy, no. Hindi lang ngayon. Abangan nila po. Siguro bago matapos ang November, ang October, ayan, matutuloy na ito. So, ma'am, may mga gusto po kayong sabihin, siyempre, yung mga upcoming programs po ng DSWD at PSWD, Sige po, sa bahagi po ng 4-piece ng DSWD sa Batangas, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program ay patuloy po kaming nagsusumikap na mapaglingkuran ang mga pamilyang Batanggenyo at maging bahagi po ng probinsya ng Batangas, katuwang ang mga pribadong sektor, ang business sector at other partners natin na programa tayo. Mapalawig natin yung programa ng Pantawid Pamilyang Pilipino program para sa mas magandang kinabukasan. So bahagi po nito, mayroon po kaming gustong i-flag. Dito po within the program po, meron kaming tinatawag na isang very very particular at very important na capacity building intervention for our partner LGUs. We called it localized kilos unlad training. Dahil si 4-piece po, mayroon siyang framework. Ang tawag natin, Kilos Unlad. Very proactive po itong framework na ito dahil sa loob ng 7 taon, ayon po sa batas RA 11310, ang 4-piece po ay dapat magsilbi lamang sa isang pamilya sa loob ng 7 taon.
within that period, dapat yung lahat ng magagandang pwedeng mangyari sa pamilya, kasama ang magandang edukasyon at kalusugan, ay magawa natin. At kung kami lang po sa DSWD 4Ps, mahirap po namin makamit ito. Pero sa tulong po ng local government units, private sector and partners at the province and localities, kaya po itong gawin. Ang paraan po para maunawaan paano ba natin gagawin in 7 years, let's come and join po yung localized kilos unlad. So may mga partner LGUs po tayo na ongoing ngayon. We still have one in Nasugbu po in this coming November, and also in Padre Garcia this October 25 to 27. And by 2024 po, ito rin yung tatahakin natin to saturate and conduct the training with the rest of 20 remaining municipalities, because this year, ang kaya lang po namin ay 14. So pang 14 po yung dalawa kong binanggit. Sa mga susunod 2024 po, saturation siya, making the 20 LGUs po have this conduct ng training. Dahil ito po yung nagpapalalim ng pag-unawa sa programa, pag-unawa sa kalagayan ng mamamayan, lalo na yung mahihirap at member ng 4Ps, at paglalapat po ng nauukol na mga interventions na pinag-isa ang lahat ng resource pool at sector sa local government to make this intervention implementation effective and efficient. Towards the end, help every 4Ps members in the locality, and of course other 4 families in the municipalities and cities. So this is what 4Ps is doing po in Batangas, and with your support and the rest of the partners po, we look forward to have this trainings and programs conducted po in the coming years. So yun po ang sa 4Ps program. 7 taon lang. Then pagkatapos doon sa 7 taon, hanap naman tayo ng iba. Ayan. By Kaya, sir, that time, so dapat capacitated na sila. yun. Sa loob ng 7 taon, dapat may nag-iba na. Yes. Kumbaga talagang hindi na siya matatawag na talagang gapang sa lusak. Ayan. Sila ay may kakayahan ng makapagtaguyod ng isang maganda, masaya, at maunlad na pamilya. Ma'am, sa PSWD, alam kong hindi kayo nauubusan ng programa. Lalo na ngayong, November at December. Yes. Ayan. Sobrang busy po lagi ng ating PSWDO. Actually, ito po kasing ating pong augmentation para sa Pantawid Pamilya Program. Taon-taon po ito actually. So, malaki po ang ating pong pondo na inilalaan dito. Kasi lagi po yan nasa annual investment plan natin. So, andyan po yung honorarium nga na nabanggit ko kanina para sa mga Pantawid leaders. Yung ating pong sa cash prize para sa ating sa mga search ng ating exemplary children. Andyan po yung ating sa mga natatanging pamilya. Andyan din po yung ating pong, meron din po tayong mga cash assistance na binibigay po para sa graduated and exited. And then, yung kanina na nabanggit nga po ni ma'am dun sa Lukot, yung localized kilos unlad. So, dun po tayo ngayon susuporta, para po ma-sustain po natin kung ano pa po ba yung mga kakulangan ng mga bawat pamilya para hindi po sila mag-backslide. So, kailangan kasi ma-maintain dun sila sa mga, maging self-sufficient na, So, yun naman po yung hangarin natin na maiangat talaga sila sa kahirapan. Ayun, so, yun po, talagang taon-taon ang suporta po ng ating pong provincial kailangan government. pag nandito na sila sa threshold na ito na, kaunti na lang, aahon na tayo. Hindi na sila dapat Hindi sila mag-backslide. bumagsak. Kasi once na bumalik doon, mahirap na naman. So, ayan, narinig nyo po ang programang 4Ps. Naliwanagan na ako. Ayan, first hand. Sir Alan po, may gusto po yata. Sir, Yes, kami naman po, kasama yung aking mga co-grievance officers po, ay kasalukuyan at patuloy po na nagpo-propose na sa bawat LGU na mag-create po ng municipal ordinance on anti-pawning of cash card. And very timely po ito kasi recently nagkaroon po ng National Advisory Council field visit po. Sila po yung highest policy making body ng program at na-highlight po doon ni DILG na gagawa po sila ng memorandum na ordering all local government units na magpasa po ng ordinansa kasi marami po talagang nasasamantala
na mga vulnerable nating mga kababayan. Ayan, ang isa pa Ano nga po? pala dyan, nating ingatan, no? Ayan, Huwag oh. po kayong basta-basta maniniwalang kami po ay mamimigay. Kami po ay, doon sa mga nangyayari, mga scam, So, ayun po, maging mapagmatsyag at syempre makipag-ugnayan Maingat din, sa mga kinaukulan, lalo na sa inyong mga local government unit. So, ma'am, sir, wala na po tayo kasing oras. Ang anong yung isang buong programa na. Oo, tuloy-tuloy na. So, kaso si Direk, nakatingin na, Ayan. Kuya, huling mensahe po nila baka. Ma'am, yan ang huling May gusto ba mensahe po sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Okay. Sa bahagi po namin sa 4P, so una, pasasalamat po sa oportunidad na kami ay mapakinggan at maging bahagi po ng programa ngayong araw. At doon po sa mga kasamahan, partner organization po ng 4Ps at ng DSWD in general po, particularly in Batangas Province. Maraming salamat po sa pagsuporta. And of course, may 4Ps members na nakikinig ngayon. For sure, naniniwala ako, kasama Ayan, natin umaga sila sa biyaheng Batangas. O biyaheng Kapitolyo. Maging aktibo po tayong lahat at pagtulungan po natin. Pagsamahan po natin ang biyaheng ito sa inyong buhay para sa isang mas maganda at maayos na kinabukasan ng pamilyang Batanggenyo at syempre sa iba't ibang panig po ng bansa natin. Kasi 4Ps is a nationwide program. Thank you po. Ma'am? Okay, so muli, nagpapasalamat po kami, at kami po ay naimbitahan sa ganito pong radio station. At least naipaliwanag po namin. Marami po tayo mga viewers at saka listener po ngayon. So, yun po, salamat po sa pag-imbita po sa amin at kami po ay patuloy ang ating pong provincial government na magbibigay ng ayuda, tulong financial po sa ating pong pantawid beneficiaries. So, andyan po lagi ang ating provincial governor, Hemilando Mandanas. So, lagi po silang priority ng ating pong governor pagdating po sa pangangailangan po nila. So, yun lamang po. Sabi nga nating mahal na governor, hindi ikaw maiiwan. Ayan, sir. Ayan po, kami po sa Provincial Operations Office, in behalf of DSWD 4A, mula sa aming director hanggang sa province level, ay nagpapasalamat po sa napakainit at walang sawang suporta po ng provincial government, mula sa barangay hanggang provincial level, lahat ng LGU. Talagang damang-dama, kitang-kita namin suporta po. And salamat din po dito sa opportunity na binigay nyo sa amin para po mas maliwanagan po yung mga kababayan natin. Kami po ang nagpapasalamat sa inyo na wag po kayong magsasawa na oras na ang biyaheng Kapitolyo ay makipag-ugnayan sa inyong mga tanggapan. Ibig sabihin po noon ay may magaganap tayong mga ganitong pagpapagbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo at ang karangalan po ng biyaheng Kapitolyo at ng buong pamahalaan panlalawigan na kayo ay makasama ngayong umaga para makapagbigay ng mga napapanahong impormasyon para sa ating mga kababayan. Ang oras po, 10 to 24. Ayan, so kami po ay ni kasamang Grace ay magbabalik makalipas lamang po ang mga ilang paalala para sa panghuling bahagi na ng ating programa. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells,
paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayan, nako, ang oras po, 10:26 in the morning. Ang bilis, no? Ang ganda ng talakayan eh. Oh. Sayang nga lang at naubusan tayo ng oras. So, nasa huling bahagi na po kami ng aming pagtatanghal ngayong araw. Siyempre, Gian, baka may mga mahalaga kang announcement? Yan po, kaunting anunsyo lang po para po sa mga sineserbisyuhan ng Meralco dito po sa lungsod ng Batangas. Magkakaroon po ng maintenance work schedule ang nasabing kumpanya sa araw po ng Linggo, October 22, simula alas 12 po ng hating gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ito po ay sa bahagi ng M. Pastor Avenue, simula Waning Road hanggang Joseling Road sa Barangay Paliocan West. Ito po ay sa kadahilan ng magkakaroon po ng pagpapalit ng poste sa nabanggit na barangay. Ayan, malayo sa aming barangay. Ayan. Yan po, at patuloy pa rin po tayong iniimbitahan na bisitahin po ang art exhibit na may titulong Buwan ng Museo, Pagdiriwang ng Diwang Batanggenyo, tampok po ang Batanggenyong Grupo sa Sining at Kultura o Bagsik. Ang exhibit po ay matatagpuan sa Museo ng Batangas at tatagal po hanggang October 30. Yun yung mga fan ng art. No? Ayan, pwede po kayong bumisita dito sa aming Museo ng Batangas. Yung pong People's Mansion dito po sa loob ng Kapitolyo. Yan po, at samantala po sa araw na po ng bukas, ito na po ang ating dog fun match na hatid po ng ating Provincial Veterinary Office at Provincial Health Office. Bahagi po ng programa ang free anti-rabies vaccination at ang free deworming po. Para po sa dog fun match, magkakaroon po ng mga kategorya na small breed, large breed, medium breed, puppy, aspen at mixed breed. Para naman po sa mga anti-rabies vaccination po, kailangan po ang inyong alaga ay at least 3 months old and above po. Para po sa inyong mga katanungan, maaari nyo pong kontakin ang ating pong veterinary office, pati na rin po ang health office. At ito po, kaugnay po na ipinagdiriwang na Farmers and Fisher Folks Week. Magsasagawa po ang Office of the Provincial Agriculturist ng Agri-Fair at Community Food Market sa araw din po ng bukas, October 20, simula alas 7 po ng umaga. Ito po ay gaganapin sa OPAG Demo Farm sa Barangay Bulbok, Batangas City. Mayroon pong 45 participating Batangas Farmer and Fisherfolk Associations, cooperatives, MSMEs at private partners. Maaari din po kayong mag-pre-order ng sariwang pompano, bangus, talaba, karne ng baboy at manok. Tumawag lang po sa numerong 043-740-4980 o sa 043-722-2075. Halina po at suportahan po ang ating mga lokal na Batanggenyo Farmer and Fisher Folks Cooperative at MSMEs. Ayan, maraming salamat dun sa mga poor parents, no? Libre daw ang rabies vaccine ng inyong mga alaga at free deworming. Kaya yung aking pet, papunta yan bukas doon. So, ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw? Kasamang Raven. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, October 19, 2023. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin po ang pag-iral ng northeasterly wind flow
sa may bahagi ng Northern and Central Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan na may pag-ulan sa may hilaga at silangan bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala, may salubungan ng northeasterly wind flow at mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko na nabubuong bilang shear na nakatutok sa may silangang bahagi ng Southern Luzon. Kaya makakaasa po tayo ng madalas na pag-ulan sa buong maghapon. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaasa tayo ng ilang isolated rain showers and thunderstorm. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa probinsya ng Batangas ay makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Sa silangan at kanlurang parte ay may 65% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 72% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Kaya safe pa rin naman pong pumalaot ang ating mga kababayan. Pero ingat pa rin po dahil may mga inaasahan pa rin tayong thunderstorm sa hapon hanggang gabi. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:47 ng umaga at lulubog mamayang 5:34 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at mag-iiting. Mula dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rentasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Raven Rentasida. At dito na nga po, nagtatapos ang pagbiyahe naming aking kasama. Kumbaga, boundary na kami. Ano? Boundary na. 10:31 na po in the morning. So, sa mga kasamahan po natin at sa ating mga partner radio stations, thank you very much. At syempre po, sa ating kasama, Gian Marco. So, syempre, sa ating technical team, sa pangunguna po ni Christian, ni Lindon, at sino nga tong isang to bago? Si Christine. Ayan, ang bagong member ng ating technical team. So, Kuya Eds, bago makalimutan, ngayon, sige. kasama po rin natin kanina si Miss Charlene Rosales. Siyempre, siya ay ang focal person ng ating dyan sa DSWD. Siyempre, salamat po kay Ma'am Flor La Chica na lagi pong nagbibigay ng suporta sa atin. Nakita ko rin po, nanonood po si Ma'am Nordy Montalvo de Guzman. Good morning sa iyo, Ma'am. Si Miss Nordy. Siyempre sa buong department ng DSWD. doon sa mga kasama ko nga sa MOVE, sa PCPC, hello. Ayan, at attend tayo ng meeting. So, 10:32 na po. Overtime na kami. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batangan. At sa tulong po ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo ay babangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita na likas ng katangian ng bawat Batanggenyo. Magiting, ito pong muli si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller. Gian Marquez Camillas po. Ayan, so marami pong salamat sa muling pagantabay sa inyong mga kaagapay. Muli ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!